the draft that we're gonna see right now, yung kalkulado, yung kailangan na madalas naiisip ng iba sa mga members or ng iba sa mga teams dito is somewhat napupunta sa labas or hindi na nila na-execute. Yeah. Because somewhat, at some way, Still waters this run deep. meta favors the ones na nakakahanap ng paraan pag merong gulo na nangyayari. Marami talagang outside factor dito tulad if Magic is my nakapagpunas or nakapaghugas ng kamay si Flat TZ. Pero other than that, it's all about the mental state as well ng mga players. Kaya very important dito yung presence ng ating mga head coaches, nandiyan si Bonchan, si Coach Daki for Falcons AP Brent to reset the players na okay lang yan, week 2 pa lang. Pero again, yung pressure ay definitely nasa side ng Blacklist International. I think ano yun parang it's still a battlefield. Kahit anong pagpaplano mo dito, by the way, Roger first pick, kahit anong pagpaplano mo dito, stuff are not always gonna go according to plan. And I think that's just Their for a intentions brand. They're pale. so good at problem solving as well. One of which leads them Roger, to do. first pick here para sa side ng Falcons AP Brand. Meanwhile, Blacklist International, parang nauuso ngayon itong Ruby na madalas talagang nilalagay sa goal lane. And yung Aurora, that usually goes in the first pick. If I'm not mistaken, nag-top 1 Philippines si Oheb before. So this might go into the gold lane. We don't know yet. Pero kinilabas na yung kabayo ni Ogwen kahapon na actually hindi rin namatay ito. Yung Oyabak ng Falcons AP Bren could be paired up with a Zask dahil open pa rin naman yan. Actually, I'm very surprised na hindi nga first pick ng Falcons AP Bren and hindi rin kinuha ng Blacklist International. Although the Juicin is banned out, so this is a very good spot for Falcons AP Bren to pick up the Zask for few. But instead, again, very methodical yung draft ni Coach Trevor dito. Talagang hindi sila hindi sila nagpapabulag doon sa mga parang magandang hero lang or magandang matchup. They're more on the composition. And nakita natin to kahapon, super parang immortal yung Hylos ni Ogwen. That happened yesterday, 2 layers. You know, you take out 1 layer of the high loss, good job. But what do you do at the next layer of HP? Yung nagiging problema, and again, teams are having a hard time dealing with it. Ultra Heal Revitalize, Netherrealm, Glorious Pathway, may movement speed pa. But MP the King once again goes for the joy. Yun yung tinatawag natin na but wait, there's more meta. Oo. Kasi sobrang dami mong kailangan na tanggalin. You have to peel so much just to tank down and just to bring down a single hero. But I think one of the ideas here for the side of Blacklist International is they want to give a better matchup, hopefully, para dito kay Hoep. Kasi in terms of Roger na nakalagay sa gold game, when you put it in a marksman form, parang medyo egol ka sa early game. But with the Ruby, I feel like you can have a fair shot at it, right? Yeah, I mean, meron ka namang early aggression coming out from Blacklist International. I'm just concerned na baka i-flex kasi ng Falcons AP Bren yung Hylos to XP and then pick up a Tigreal. And Tigreal just shuts down yung joy aspect ng game dito ng Blacklist International. But I do like the respect though. Tinanggal pa rin ng Falcons AP Bren dito yung Angela dahil ano naman natin gano'ng kadaya ang Angela Joy combo. Literal na pag pumasok yan, hihintay mo na talaga mamatay yung kakampi mo. Tapos he's gonna be able to dash out. But then again, may flex factor pa rin naman yung Falcons AP Bren. Blacklist, they removed the Nathan, assuming na pwede kasi mag-jungle. Itong Roger. Yep. And I do feel like may possibility pa rin na kumuha ng Claude dito ang si Super Marco. So there's still a lot of choices here for Falcons AP Bren. Yeah, I actually really agree na pwedeng i-flexing yung high loss na to into that XP, then maybe add in a Tigreal or maybe a Minotaur. Like, sige, hilain mo kami. It's like a challenge. Hilain mo kami. Yeah. Good luck dealing with it. Pabor pa sa kanila kapag nalatag yung I am offended and it goes to the other side. So that should be something that Blacklist International needs to be working on. But instead of them flexing it, just like what Rockhart mentioned, sila ngayon ang magtatanggal niyan. They want to put the Ruby in a position to be I think I like this. This is I think Falcons AP Bren expected this. Tinanggal nila yung Minotaur and Blacklist International, they know the Tigreal pick is gonna come up. That's not essentially good against Faramis and Hylos. Kasi yung Faramis mag-purify lang, yung Hylos literal na pwedeng tabihan yung Tigreal. But you would have wanted actually to open up the Minotaur. Ang concern lang siguro ng Falcons AP Bren is baka kunin din ng Blacklist International and suddenly you find yourself in a losing roam matchup with you having a Tigreal and Blacklist International having the Minotaur. So Falcons AP Bren, they have to look for another option dito. Meron pa rin namang Grok. Yep. Nandiyan pa rin naman yung Cho, yung mga unconventional roam picks natin. Or if you want, maybe a healer that can, add to the sustain factor of Falcons AP Bren. Claude is still up for the taking, however. Both Claude and Kari, parehas na gusto ng Falcons AP Bren. And, oh! Bruno! Okay. Ang pagbabalik. Kasi sila, dyan sila ngayon matatapos in terms of the draft ng kupunan ng Falcons AP Bren. So we are kind of sure now that Cal TZ is going to be holding on to that Roger para sa darating na game number 1. But give me some thought with this Bruno. What do you think is the mindset behind this para sa Falcons AP Bren? I think Falcons AP Bren, alam lang nila na medyo mahina mag-defend yung lineup ng Blacklist International. They have to look for engages, they have to look for team fights. But when the zone comes out from the Faramis and the Hylos, paano mo nga naman dedepensahan yung Bruno na ang nasa gold lane mo ay Ruby? I feel like it's still the best option as of the moment na ilagay yung Ruby sa gold lane. But still, nakakatakot yung idea ng snowball dito ng Falcons AP Bren. I mean, okay, we finished now with Dilar using the stumps, the entirety of the lineup. Yung kabuuan ngayon ng lineup ang natapos para sa dalawang kupunan na ito. It's Tigreal and Tamus. Meanwhile, yung nabanggit ni Midnight kanina na Ruby Gold is somewhat gonna be seen again for Blacklist International. What makes this Ruby so effective para sa I feel like it just can't die, right? It normally shouldn't be able to die, especially if you doesn't get ganked too much on the gold lane.
Pero yeah, both teams actually created a very beefy lineup for each other. A big challenge for MP the King to actually make the joy work this time around. Yeah, I would say Blacklist International, they have to have a good One, it's FCAP versus Black. Casters, it's go time. Maraming salamat sa ating panel at excited na akong makita kung gagana nga ba ang binibop na meron ang Blacklist International kontra sa ating mga World Champs na Battles 8 Brent. Kami pa rin ang inyong makasama, of course, Burrito and Ate Mushatel para hindi the best of 3 series na ito. Oo, paano kaya nila gagamitin din panibagong lineup na naman? Oo. Para dito sa Blacklist International. At nakita na natin yung mga... Oh, ayan Kita na. pala kami. Nakita pala bigla. Nakita na rin natin kasi para sa mga ibang teams. Pag meron kang binabago, minsan na mas napapaganda pa eh. Yun nga eh. Baka yun yung panggulat dito ng Blacklist. Yeah, I think kasi pangatlong version na ito ng Blacklist International. Again, dumaan sila ng 10-man roster na nadaanan na rin ng Falcons 80 Red simula nung Season 8 hanggang nung Season 10. Nalala ko nun, yung mga panahon na yun, nandun pa sila Sasha, even Lebron, di ba nandun pa rin ang panahon na yun, no? Tsaka parang meron pang time na nagkaroon din ng Storm. Oo, ay, Oh, di ba? pala. Napakadaming sabihin na nating reserve players din for Falcons AP Brand nung time na yun. So probably Blacklist na tinatansya nila kung saan nga ba talaga pinakagagana chemistry. At kung titignan natin yung lineup nila ngayon, parang ito yung pinag-usapan natin kanina ng mga more on the veteran side na. Yep. Oo nga, no? Kasi again, puro veterano na ang ating nakikita ngayon sa ating harapan. Pero si Haji ay pinupuruhan ng tattoo members dito from Falcons AP Brand. Pero ang kapansin-pansin dito, nirespeto rin ng Falcons AP Brand lahat ng mga crowd controls na meron ng Blacklist dahil si Q at si Super Marco napapurify din. Oh, alam nila dito yung mga biglaang setup play na pwedeng gawin ng Tigreal sa mga ibang tournaments din. Nakita natin yung 5-man setup. So, nailagay yan ng madaming Clippers. Oo, naging trending. Oh, shoutout. Sa mga Clippers natin dyan. Oo nga, shoutout pala sa ating mga Clippers. No? Andiyan sila si Kill, sino-sino pa ba mga Sila Snipe pa, ayan. Oo. Parang parehas pa tayo na-excite nung sinasabi yung mga... Oh, pare-pares natin pinapanood yung mga yan eh, no? Oh, tsaka minsan si Infi, pwede na rin. Oo, ayan, di ba? Pero ngayon ay buhay na ang unang turn ng ating game. Hawak na rin ito ni Open. Si Haji nakasilip din. Ngayon si Dilar. Gamit na kanyang tanks. Pasok ko yun ng Falcons. Oo, tingnan natin kung sino makukuha doon. Diretso doon sa may magkalikod. Napakapuno din siya. Pero may dyan dapat sa may magkalikod ka. Si Exort dito kamuti ka na pero passive ang Aurora First Blood. Para dito ka-view. Dire-diretso pa sila dito. At hinahampas pa ng martilyo ni Flap. Nagugas po yan ng kamay. At nakakuha ang Falcons AP Brand ng mga kills. Oh, isang mabilis para din sa Falcons si Bren. Wala na rin contest. Probably dito sa Pagong. So may kita natin na itutuloy pa nga. Napakagaling set up play doon sa may pinag-10. Ma'am, may makasipyo. At kung kayo isa ba? Si Open ng tuwing-tuwing na mawawala. MP the King. May bawi dito ang Blacklist. Nakakuha dito ang Blacklist International. Dalawa kagad ininsan. Pasok ngayon itong si MP. Binigyan ng beat si Kyle Easy. Pero hindi sapat dito at hindi nila itutuloy ang team fight. Mainit, Burrito. Dito yung dalawang teams natin. Oo nga, 3 minuto pa lang. Akala ko nga mga nasa 15 minutes na tayo dahil dun sa mga action na ating nakikita. Pabalik-balik lang sa Falcons AP Brand. Pupunta sa Blacklist yung gold lead. Pero kapansin-pansin, no, sa lahat ng mga makikita natin dito, si Ohim, ang gusto ko tutukan kasi na-point out kanina ni Midnight na naging top global yan, top global Ruby. Oo, so parang gabay niya na to ng mga panahon na hindi pa siya masyadong nagagamit. Pero ngayon nasa gold lane na siya. Yun nga eh. Tsaka ang ganda kasi ng Ruby ngayon eh, no? Yung mga double fighter step up, kasi again, may damage din yan. And normally ang mga binubuo niyan, mga War Axe, tapos yung mga Ayan. Brute Force Breastplate, kasama yung Queen's Wings, sobrang kunat talaga niyan. At saka minsan pag nauuna ka na rin sa lane, parang meron ding iba na talagang pinaprioritize na kahit dalawang defensive na lang, tapos diretso na agad na may Malefic Roar ka pa. Ay, oo. Oo, depende na lang kung paano yung magiging build din dito ng ibang mga players from Falcons AP Brand. Pero Super Marco meron ng haas boss Oo, yun nga eh. Tsaka ang ganda nito no, para sa Falcons AP Brand kasi sobrang active ni Owen eh. Lagi niyan chine-check yung mga push. Lalo na, again, bumabalik na itong Hylos. No, shoutout pala sa tropa ko na nag-Hylos. Isa sa mga top Ayun. global. Si Kangkong, kung kilala niyo po yan, isa sa Kangkong mga Place. isa sa mga nagpasikat ng Hylos. At sa ngayon, ang Falcons AP Brand, hahawakan nila yung pwesto doon sa second third ng ating game. And Blacklist, pinilit din ata ng gumalaw. Oo, na-bitbet si View, pero Purify. meron ding bitbet against Haji. So, nagamit ang Ayo Purify dito ni View at marireset, or masisimulan pa lang dito yung Turtle. So, maagang paggamit na yun agad para kay View ng kanyang Purify. Pwede na siyang bigyan mamaya agad ng Blacklist. Oo, na may idea ang Blacklist dito. Ngayon, 9K yung buhay ng Turtle. Ayaw din munang hampasin eh, kasi nag-orange buff pa nga itong si Kyle TC. At kailangan ng vision. Nandyan si Dilar. Si Haji ay nagtatago din doon sa may right mid push. Si Black TC papasok. Oh, Ito yata yung unang 5v5 team fight na makikita natin dito para sa ating laban. Tumasok na kasi si Dilar. Ginamit niya yung kontra ng Inferno, pero may nasagot. Ang Arizona. Black TC mo nagkinat. Itutuloy pa nga ginamit na rin Netherrealm para mas mabilis pa. Pero mapipigilan dito. Exort. Merong flick out para sa 4 na miyembro ng Blacklist. At patay na nga si Haji. Mapapadasya away na si MP the King. At tutuloy pa rin yata ni Flap TC. Pero hindi na yata MP the King. Mabibigyan pa nga!
Grabe, binugaw ng ganong kabilis ang Falcons AP Bren. May rundown sila na ginawa kasi alam nila na nag-commit na rin ang mga skills dito ang Blacklist. Ngayon, ang plano nila i-take down yung middle turret. Si Dilarang ang nakaharap at hindi nila mapipigil nito. Ang pagbulusok ng Falcons AP Bren. Oo, ang bilis pa nga ginawa nila ng moment na yun na talagang literal na nagkaroon ng glorious pathway, nagkaroon ng movement speed at ang kinagandahan pa doon for them is kumunik din yung yung penalty zone ni Kuya Flapa. Yun nga eh. Tsaka, nung lalaban ng Blacklist dito, sabay bitaw ng Netherlands. So, parang nonsense din kapag hinampas-ampas mo kasi mababasag mo yung Netherlands, pero may mga skills ka na makukomit. Ito yung mga latter part na nung naging team fight na yun. But still, nakita natin yung effort dito ng 4 na members from Falcons AP Bren para mapalayo. Especially itong si MP The King, yung referee holder ng kupunan ng Blacklist na napatay pa nga ni Kapitan Q. Oo, at saka masakit na agad yung dito, yung Ghost Bursters nga. Ni Pio kasi medyo mataas pa yung buhay kanina, no? Yeah. Ni MP The King. So, kinagandahan naman, para dito sa Blacklist International, gumagawa sila ng wave para medyo ma-even out yung laban kasi MP The King, kamunti ka na nga niya masira yung Tori. So, may isa na lang sana. Isa na lang. Na-hit doon ng minion. Pero yun yung sinasabi natin na pantayin yung mga pwedeng pantayin as early as now. Oo, no. Tsaka gets mo rin yung ginawa dito ng Blacklist International. No? Again, itong Joy na ito, isa sa mga parang supplementary magical damage din no, nang manggagaling sa kanila. Kasi alam naman natin yung Aurora kahit na-buff yan, hindi ganun kataas yung damage yan. So kailangan mo ng magical damage at hindi na itutulong ni MP The King. Kaya lang ang problema kasi, aantahin mo pa, medyo item dependent kasi yan eh. Oo, mga late game pa, probably mga biglaang tatalon doon sa may likod. Tapos magugulat na lang yung ibang mga players. So ganun din naman ang ginagawa nila doon sa may top lane. So para more on objectives pala, clear na mingin wave. Ang priority dito, yun yata yung kanilang binibuff ngayon sa laban na to. Oo nga no, kailangan nilang paganahin ito. Again, sinabi nga ni Super Marco kanina na ipakilala na kung ipapakilala ka ng Falcons. Okay, kapag ka na nga doon, Dilar gagawin nila yung break chance, si Kang Easy dediretso doon sa may ng likod at mamimigyan pa nga ang general. Mukhang dediretsohin na rin dito ng Falcons AP Bren sa may pagong. Tatlong pagong ay malayang makukuha dito ng MCAP. At nahihirapan ng Blacklist International 3, ginamit na rin. Atras mo din yung sila. Pero sa ng mga normal si Kyle! Tinamaan na naman yung penalty zone. Super Marco, meron pa bola doon. At si Hohen mapipitan na lumayo. Safe pa naman doon sa may ilalim na Torre, pero meron silang minion wave. Darating na rin si Blue. Papasok na si MP The King. Ako nandun yung mga beat at pinagbabato siya dito ni Super Marco ng mga bola. Ilalapag yung Glorious Pathway. Pero wala pa yung minions. Mag-aantay muna dito ang Blacklist International. Si Dilar ang puma-frontline. Kailangan niyang gawin ito kasi sino nga ba ang kailangan pumunta sa kanila? Yan naman si Dilar. Pero wala pa siyang vengeance. So ngayon, mapagalan muna ng Falcons AP Bren. Alam na nila eh. Hawak nila yung kontrol sa mapa. Halos 70% na actually ng mapa i-kontrolado nila eh. Oo, mostly pa yung Torre sa mid ay nakakuha na. So for Blacklist International, pwede na ituloy yung ginagawa nila kanina na focus muna sa Torre. Pero mas maganda siguro kung masira nila sa may middle lane, no? Para mabantayan nila din yung rotation ng Falcons AP Bren. Pero considering na 9 minutes, kung ano yung kalamangan 6.2k, nalito yung Falcons AP Bren. Yan, laki na nga nito. And kailangan maghanap ng paraan ng Blacklist International na mapaliit ito. No? Kahit punti-punti lang. No? Unahin na nila dito yung Torres sa may bandang gitna, kagaya nga ng sinabi mo, or kumuha ng hero na pwedeng targetin dito. Kasi kung mapapansinin mo doon sa lineup ng Falcons AP Bren, si Super Marco, pinakamalapot na pwede nilang kunin. Actually, pwede nga nilang i-force yung review. Kaya lang ang problema, naka-purify yan. So, ang daming effort mo na i-exert para ma-take down yan eh. Oo, parang dalawa yung pwede mo nga bigyan agad para ma-force agad yung purifier. MP The King, nandun sa may likod, pero masakit na rin yung bola ni Super Marco. So, labanan to ng beat at ng bola para dito sa ating dalawang kupunan. Pagalingan na lang kung kanino yung tatamang sabihin na nating mga placement ng skills. Ito, kung maaalala natin yung Bruno na yan. Kapag ako kasi nakakakalaban ako niya sa RG. Yan yung mga underrated na marksman na napakakati talaga. No? Kahit mga isa-dalawang kanya, pero pasok kayo ng Falcons. Makatay na naman yung set play. Penalty zone, nasa mga pala Glorious Pathway. At si Dera dito makukuha pa ka ni Super Marco. Meron nga ginamit na rin ang Wave of the World. Nalaban ngayon ang side ng Falcons AP Bren at itutuloy yung Lord. Naku, wala dito si Dilar at isa sa mga frontline hero nila. Kailangan humanap ng paraan pero parang ang desisyon ng Blacklist International na isuko na muna ang unang Lord ng laban na ito. At pasugod na naman ng Falcons AP Bren. May possibility pa na mabasag nila ito sa itaas. Parang pwede yata, ayun na, nabigyan na rin dito ni Super Marco. Siguro crucial game for Blacklist, mahanap nila either Super Marco nga or Few. Sila lang no? Oo, kaso ang kukunat na rin ng mga nasa harap. Yun nga lang, no? Kumbaga may dadakang barikada. Yung stage 1, itong si Ogwen. Yung stage 2, si Flap TZ. Tapos yung stage 3, yung tatlo na, may Netherrealm ka pa, may Purify ka pa. Oo nga pala, extended life. Ika nga, para dito sa Falcons AP Bren. Again, AK Gold lead. At naging sa may middle yung Lord. Mahahatak ni Haji, kapalayo doon si Ogwen. Ginamit yung Glorious Pathway para makatakas lang rin. At nakatakas na nga. Dito yung kabayo. Aatras ng mga players ng Blacklist International. Meron pang minion wave dito sa may middle lane. Even sa may bottom lane. At routine na nga yata sisirain yung Torre papasok. At itry ni Dilar. Meron pang hatak doon. Para kay Ohem, pero kulang sila ngayon na damage. Huli mo! Oh, sakit nila. Si Ohen nangangalim na gamit yung Bridget Laser. Pasok na naman sila si Kyle. Hindi mo mamatay si Pinoy makakakuha ng isa.
natutumba para sa Blacklist International. Transition ngayon sila tungkol sa may bottom lane. 22 seconds para kay Oheb. Kulang pa rin ang reinforcements mula dito sa Blacklist International. Parang magdidesisyon ata sila na tapusin na to, ha? Oo, parang itutuloy yata nila. Ayun na naman yung mga blurry spotlight na kung ikaw yung kalaban, itutuloy ba nila? Or gagamitin lang para paalisin kami dun sa pwesto na yon. So nung nasira yung middle lane, dediretso ngayon ang Falcons AP Bren sa may bottom lane. Again, mabubuhay na si Oheb anytime, even MP the King. Kaya yung Falcons AP Bren, aatras muna. Grabe yung sistema na ipinapamalas dito ng Falcons AP Bren. Again, going to 9K na ang kanilang gold lead. Nasa 12-minute mark pa lang tayo. Halos 1-point-something K per minute ang kanilang nakukuha dito. And ang Blacklist International, naghahanap pa rin ng sagot. Pero hindi pa ito imposible. Isang magandang implosion lang mula kay Haji. Nagawa niya na to. Nagawa niya na to ng ilang beses. Diyan din malapit sa pwesto na dinaanan ni MP the King. Diyan din sa pwesto na yan, yung mga nakaraang tournament sa kanilang nilabanan, hindi pa to imposible pero base sa sistema at sa galaw ng Falcons AP Bren, alam nila nangyari na sa kanila to at hindi nila hayaan na mangyari ulit. Oo, mailap din eh. Mailap din yung Falcons AP Bren pagka feeling nila extended na team fights eh. Ngayon for Blacklist nakita natin na for Oheb, nag-team na siya nung Queen Swings. So mamaya ay pwedeng mas tumagal si Kuya Oheb sa team fight. Ngayong coup natin, yung spell vamp, di ba naka-Brave Smite din niya na emblem. And I think isa sa mga bentahe talaga ng lineup nila dito is yung extended team fight. Ganon din naman sa Falcons AP Bren. Kaya lang ang problema, sa laki ng gold lead na meron na dito ang Falcons AP Bren, mga 3 hanggang 4 na items ang ilalamang dito ng Falcons AP Bren. So kailangan maghanap ng paraan. Ang bilis. May kusin din sila na pwede gamitin dito, pero ang bilis ni Rarash ata yung Lord. Oo, Rush R! Rush R para dito sa Falcons AP Bren. Ayaw daw naman traffic. So Blacklist International hindi na rin naipipilit na magkaroon ng teamfight even for Falcons AP Bren kasi kanina nakadepensa naman daw sila. Falcons AP Bren naman, itutuloy na lang nila mamaya. Yeah, kaya lang ang iniisip ko dito, luminous na Lord na to eh. Dadaan yan sa gitna or doon sa may bandang ibaba. Pero ang problema, wala kasing mga tore doon. At kakapit na lang sila doon sa crystal, doon sa gitna. At kailangan nilang at least kahit papano ay mapaangat yung mga minions or yung flow. I mean, i-hold yung mga flow ng minions dito para hindi umangat at hindi sila ma-force na lumabas sa base nila. Oo nga, no, tingnan natin kung paano nga gagawin. Nakaabang naman ngayon ng mga players na Blacklist. Falcons AP Bren parang ready to dive anytime. Kompleto ang kanilang mga spells, ang Ayan kanilang na. mga skills. Ano ang unang ibibitaw? Ginamit ay Glorious Pathway. Si Oheb papasok doon sa libro ng Sa likod! Hinahanap